Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man sa kung saan mang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntahan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. In short, makabayan, kayo po'y nakikinig dito lamang po sa inyong himpilang IWRR, International Web Radio Rapido. Eto, makinig ho kayo. Mayor Palafox ng Bani at Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto. Hindi ho ba pinatigil na ngayon ng National Commission on Heritage? Iyan hong National Heritage Commission of the Philippines. Iyang paggawa ho ninyo ng bagong munisipyo dyan sa bayan ho ng Bani. Sapagkat iyan ho ay dinimolish ho ninyo. Kawalan ho ng respeto, ano? Maliit lamang na bayan pero walang respeto ho yung namumuno ho dyan. Tignan ho ninyo ang Makati, mga kabayan. Diyan sa Makati, meron ho diyang maraming building na gawa pa ho nung panahon ng Kastila. Panahon nung giyera. Na itinuring ho na bahagi ho ng kultura at tradisyon. Hindi ho ginagalaw. Isang malaking syudad sa Pilipinas, may respeto ho sa mga building o pag-aari ho ng gobyerno na naitala bilang part ho ng Historical Commission. Sikat ho ang Makati, mga kabayan, bilang premier financial district sa buong Pilipinas. At sa napakaraming modernong infrastruktura, makabayan, sikat ho iyang Makati. Nakikipaghabulan sa pagsikat ho yan nung araw sa Maynila at sa Quezon City, mga kabayan ko. Sumunod na lamang ho yung ibang syudad ho dyan. Dati munisipyo lang ho naging syudad, katulad ho ng Taguig. Munisipyo lang ho yan nung araw. Ano ho? At iba pang lugar. Even Pasay, Caloocan. Yung mga yan, wala ho sa kasikatan nung tatlo. Maynila, Quezon City, at yung Makati City, mga kabayan. Ngayon, yung mga nakakalulang building ho dyan sa Ayala Avenue, dinisenyo ho yan ng mga batikang arkitekto at hinahangaan ho ng mga napakaraming bisita, mga kaibigan, na negosyante. Nagpupunta ho riyan sa lungsod ho ng Makati. Pero sa kabila ho ng pagiging moderno at highly advanced ng Makati, nananatiling buhay ho ang respeto po para sa kasaysayan, tradisyon at kultura. Hindi ho nila ginagalaw yun hong mga building
na nasa ilalim ho ng historical o National Historical Commission, National Historical and Heritage Commission, etc. So yun ho mga kabayan. At mas lalong hindi ho dapat na talikuran mga kaibigan, yun hong mahalagang bahagi ho ng ating kasaysayan. Yung Museo de Makati, yung nasa poblasyon, idiniklara ho na important cultural property ho yan ng National Museum of the Philippines. Hindi ho yan nagagalaw. Ang kasalukuyang museo ng Makati, yun hong dating presidensya ng San Pedro Makati. Noong munisipyo lamang ho yan, yung Makati. So, yun ho yung ginagawang museo yung ho ngayon. Presidensya ng San Pedro Makati. Yung istruktura niyan, mga kabayan ko, itinayo noong 1930s at nagsilbing munisipyo hanggang 1961, mga kabayan. Sa ngayon, yung Museo ng Makati, naglalaman ho yan ng mga archaeological artifact. Ano ho? Yung mga bibihira hong larawan. Yun ho ang laman yan. Mga murals. Mahalaga ito mga kaibigan para sa ating mga mag-aaral, yung mga kabataan ho. Maging sa mga bisita na gustong malaman ho kung papaano ho lumago, umunlad ang syudad ho ng Makati. Saan nagsimula? Bukod ho sa presidensya ng San Pedro Makati, mga kabayan, may 5 pa ho na properties na pinangangalagaan ho ng National Heritage Commission at pinangalanan po ito ng National Museum. Pinangalanan ang National Museum, mga kabayan. Yung bisa ho ng Republic Act 10066 o yung tinatawag na National Cultural Heritage Act. Merong mandato ho yan para sa protection, conservation, and restoration. Dito ho sa Baniho, mga kabayan, wala ho yan kay Mayor Palafox. Wala ho yan kay Vice Mayor Gwen Yamamoto. Katangahan. Tingnan mo akong nagalaw. Yung wire ko rito. So dito ho mga kaibigan, alam mo ninyo, katulad ng church complex ng San Pedro y San Pablo, nasa kwan ho yan, nasa Peter Street and Paul Church Complex. St. Peter at saka sa St. Paul Church Complex. Nasa poblasyon ho na Makati. Yung church complex ng Nuestra Señora de Gracia sa Guadalupe Viejo. Isa rin ho yan sa pinangangalagaan. Yun hong Ermita di San Nicolas de Tolentino doon sa West Rembo. Isa rin yan, makabayan. Pinangangalagaan ho yan. Yung passenger terminal at control tower ng dating Nielsen Airport, doon sa Nielsen Tower, sa Bel Air, nandun ho. Hindi ho yung ginagalaw. Kung ano itsura noon, yun pa rin itsura ngayon. Nasa Bel Air. Kaya lang, hindi ganong kadali pumasok doon sa Bel Air. Isang village, mga kaibigan. Yung panglima, yung Makati Stock Exchange na building. Yan ho ay ginawa pa ho ni National Artist Leonardo V. Locsin sa Bel Air. Lalagyan ho ng markers ho yan ang bawat isa
para mas madaling makilala ho yung mga katangi-tanging cultural, artistic, at historical significance na mga binabanggit ko, mga kabayan. Alam ho ninyo, sa lungsod ho ng Makati, nagpapatupad ho ng ordinansa para sa pangangalaga ho ng mga heritage sites. Hindi ho katulad sa ibang lugar ho, mga kaibigan, na basta-basta na lamang ho, winawasak, ginagalo, binabago ang figura ng isang building na kahit na ito ay nasa ilalim ho ng National Heritage Commission. Hindi ho dapat na ganun. Hindi ko maubos-ubos ho, mga kabayan, na ipinaglalaban ko ho yung munisipyo ho, matandang munisipyo ho ng bayan ng Bani, dito ho sa lalawigan ng Pangasinan, na walang pakundangan hong giniba ng gagong dating mayor at ngayon ho ay vice mayor, Gwen Yamamoto. Kalokohan Hindi ho pinahalagan, mga kabayan ko. At ngayon, gusto niya magtayo ng bagong munisipyo at gagasusan ng malaking salapi. Kahangalan yan, animal. Dyan ho, mga kaibigan, sinusundan ho nila yung City Ordinance number 2019 ADAS-094, yung Makati Built Heritage Ordinance. Sila mismo meron hong ordinance sa kaugnay ho sa mga heritage. So, instead of creating an ordinance dyan ho sa bayan ho ng Bani, baliwala ho sa kanila. Warak dito, warak doon. Yun ang gusto ng mga punyeta, mga opisyal ho dyan, pero Los Buenos. Kasama ho yung mag-ama. Mga gago kayo. Yun hong Nuestra Señora de Gracia Church, na mas kilala bilang Guadalupe Church, ay isang simbahan ho yan na itinayo noong 1601 at sa ilalim pa ho yan ng mga Augustinians, mga kaibigan. Mga Augustiniano. Alam mo ninyo, yung St. Peter and St. Paul Church, yan ho ay itinayo naman ho noong 1620. At yan ho ay sa pumumuno ho ng mga Jesuita. Noong 1718, sa ating pananaliksik, ay dinala ho sa simbahan ang imahen ho ng Virgin de la Rosa mula sa Mexico. Simula ho noon, mga kabayan, naging patron na ho ng Makati ang Rosa Mystica. At patuloy ho na pinasasalamatan ho ang Rosa Mystica dahil daw ho sa pagbabantay ho niya sa Makati at pagpapahalaga ho ng mamamayan ho ng Makati. Isang proteksyon ho ang nakakamtan ho nila, mga kabayan. Ito, naalala ko ito, mga kabayan, dahil hindi ho mabura-bura sa aking isipan. Iyang issue dyan sa Bani, yung paggiba ho sa napakagara na munisipyo, mga kabayan ko. Tingnan ninyo, subukan mo nga ibalik yung larawan ng Kathleen. Larawan ng Bani. Nung ito ay hindi pa nagigiba. At yung larawan nung ito ay giniba. Dalawang larawan ay pakita mo nga para makita ho nila. Wala hong rason para gibayin mo kapag nakita ho ninyo yung kagara ho ng munisipyo ng bayan ng Bani dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa kagaguhan, katangahan, kakurapan ng namumuno, yung punong ehekutibo noong nakarang administrasyon, pinagiba. Dahil marami hong hindi pumapayag na pagiba, alam ho ninyo ginawa. Idinahan ho sa isang panukala, ordinansa, na ito ho ay mayroong resolution na ito ho ay i-repair. Ang gagawin ho, mga kaibigan, ay hindi ho demolition. Pag-repair lamang ho. Pag-repair, mga kaibigan, a part of it, portion. Pero ang giniba, nung naipasa ho yung budget na 33 million pesos, mga kaibigan, na igugugol para sa
repair lamang ho. Alain ginawa, giniba mga kabayan ko. Tignan mo kagaguhan ng mayor ho ninyo. Na ngayon vice mayor. Ito, matitikman niya ito lati ko. Ngayon nagsama. Ito namang mga banyans, sa kabila ho ng paglalaban ko na hindi naman ho ako taga-riyan, kayo ipinaglalaban ko, tinanggap ho ninyo ang pera ng mag-ama nung nakarang eleksyon, ibinoto nyo pa rin sa kabila ho ng gumawa na ho ng kabalbalan. Di gago rin kayo. Karamihan sa inyo, dyan sa bani, mukhang pera. Mga hinayupak kayo. Ipinagtatanggol ko na nga kayo. Karamihan sa inyo. Tapalan ng pera. Wala ng angal. Mga punyeta. Bukod ho sa mga simbahan, mga kaibigan, marami hong masasayang tradisyon, mga kaibigan, ay pinagpapatuloy ho dyan sa Makati. Kahit sa lugar naman, marami ho, katulad ho ng mga piyesta-piyesta na namana ho natin sa mga Kastila, Santa Cruz, yung mga ganun, mga kaibigan. Pinagpapatuloy. Doon ho sa lungsod ng Makati, mga kaibigan, isang asensado, progresibong syudad, mga kaibigan. Pero, hindi ho natitinag yung kultura ho, mga kabayan ko. Nandun pa rin. Pinahahalagahan. Samantalang, ang nasa liblib na lugar, ang bani, mga kaibigan, na mas baryong tignan at napakasarap damhin kapag meron ho mga kasiyahan, katulad ho ng piyesta, with matching old buildings, hindi ho pinahalagahan. Tingnan ho ninyo itong litrato ho, mga kaibigan, nung giniba ho yung munisipyo. Ipasok mo. Ipakita mo. Para makita ho ng ating mga kababayan kung ano hong ginawa ng alkalde ng yung gibang-giba na ipakita mo, wag yan. Balik ho tayo, mga kaibigan. Kaya mong i-upload para makita yung Yan. Kaya mo ba yan? Pakita natin. Plus yung dati. Alam mo ninyo, nanggagaliiti ho talaga ho ako, mga kaibigan. Na lagi hong naaalala ho yan, mga kaibigan. So, ang sabi ko nga ho, yung Makati ho ay kumikilala ho, mga kaibigan. Diyan ho sa mga heritage building ho natin. Ito ho, mga kaibigan, ay tanda ho ng hindi ho pagtalikod. Hindi pagbaliwala. Doon ho sa National Heritage Commission. Diyan ho sa bani, mga kabayan, hindi ko alam kung ano nasa utak ng mga gunggong na mayor at saka vice mayor ho dyan. Yung dating vice mayor, mga kaibigan, si Benji Navarro, the second, ay hindi ho siya pumayag. Ipinaglaban ho niya kasi yung munisipyong yun, kwan ho yun Yun ho yung legacy ng kanyang family. Nung naging mayor ho ang Mayor Marcelo Navarro. Pero binaliwala ho yan. Giniba ho yung bagay na pwede mong alalahanin. Pati yung marker ho, tinapon na laang mabuti nga ho, pinulot ho ni dating Vice Mayor Benji Navarro, mga kabayan. Talagang ang pera gumagana, mga kabayan ko, pagdating ho sa mga ganyan hong election, Kahit na nakagawa ho ng malaking pagkakasala, mga kabayan, itong si Mayor Gwen Yamamoto, hindi ho natinag, mga kabayan ko. Akalain mo nga naman yung sumbong 500 pesos per vote. Lumaki pa ho yun. Yun ho, labanan ho dyan, mga kabayan ko.
pag may pera ka po, pwede kang lumaban eh. Sana matanggal ho itong kulturang ito. Kultura na rin ho eh. Pumasok na sa dugo, mga kabayan, ng mga Pinoy, yan ho. Na tuwing eleksyon ho, masaya ho ang taong bayan sapagkat papalapit na ho ang grasya. Ayun. So hanggang sa nagkaroon nga ho ng abilihan ho ng boto. So ano nangyari? Panalo ho yung nagkasala. Ha! Hindi ho natinag, mga kaibigan. Siguro sabi, nek-nek nyo. Andito ulit kami. Ngayon, patuloy ho mamamayag paghuyan. Pag ako'y nag-visit, hindi ko kayo tutulungan dyan sa bani. Pababayaan ko kayo kapag patuloy kayong ganyan, mga animal din kayo. Pasensya na ho kayo, nanggagalaiti ako sa inyong mga butante. Yung mga bumoto ho, sa inyo ako nanggagalaiti, mga punyeta kayo Mukha kayong pera. Matutuwa sana ho ako kapag, mabuti sana kung wala ho tayong ebidensya. At kayo na mismo kitang-kita ho ninyo na ginawa ho ang paggiba ng inyong alkalde sa napakagara na munisipyo ninyo. Ano nangyari? Hindi nyo pa rin ho ginawa yung part ninyo. I am just trying to refresh the mind of our listeners, lalo na yung mga banyans, na may paalala ko sa kanila na minsan ho ay meron pinaglaban ng ating programa na ito ay para sa kanila, mga kabayan. Na siya naman hong binaliwala ho ng mga banyans, karamihan sa mga banyans. Yung mga nasa Amerika nga ho, na mga banyans, umaalma ho Dati ho, nahihingin daw ho ng pera ni Mayor Gwen Yamamoto, na ngayon ho ay Vice Mayor. Sabi nila, hindi na sila magbibigay. Hindi na sila tutulong. Dahil ganyan ang ginagawa. Nagkakamal lamang ho ng salapi, mga kabayan, using projects kuno of Bani Pangasinan. Paano ga? Kapag ganyan ho ang sistema. Lalo na ngayon, na nagsanib ho yung mag-ama. Ama ang mayor, vice mayor ngayon yung dating mayor. Kapag may mga panukala, lalo na kung susunod-sunuran na ho yung mga konsehales sa mga kabayan, wala na ho hindi. Pero nagpapatuloy ho yung kasong yan, mga kabayan ko. Nasa ombudsman ho. Hindi ka pa absuelto, Vice Mayor Gwen Yamamoto. At nakasubaybay ako dyan. Pinahinto ka ng National Heritage Commission sa construction of new building dyan sa Bani. So, saan kayo nagmumunisipyo ngayon? Still sa palengke na maingay. Yan ang dusa ng ating mga kababayan. Sa kahangalan mo ang nagduros ang ating mga kababayan. Maganda ho ba yan? Na ganyan ho ang sitwasyon, mga kabayan ko. Kalat-kalat ho kayo. Ako nga nagpunta ho malansa nga ho Siyempre, market. Malansa. Pero ang taong bayan, kahit hindi pupunta ng market, mapapapunta sa malansang lugar. Kasi may kailangan sila sa munisipyo. Napakalaking kahangalan. Yan ho'y nakatanim ho sa aking isipan. Hindi ko maubos-ubos, mga kabayan ko. Ang laki ho ng pagkakamali ho ng taong bayan nung muling ibalik sa pwesto sa gobyerno as Vice Mayor itong si Gwen Yamamoto na dating mayor. At panalunin ang kanyang kasabwat, itong ama. Siyempre, magkasabwat yan sa lahat na ng gagawin. Mag-ama bilang mayor. Sa kabila ho ng mahina rin ho ang mata, mahina ang pangangatawan sapagkat inaamin ho niya, hindi na nga ho siya makalakad na malayo
Hindi na nga ho siya nangampanya papalabas eh. Dahil nga matanda na ho siya, more than 80 years old. Pero still, binigyan niyo ng pagkakataon. Sapagkat, marami pa actually pupwede ho dyan eh. Si Atty. Amon nga ho, na dapat ho siya ang naging mayor, ano ho? Kung hindi man siya, okay lang naman kung si JP Navarro. Na mas sa tingin ko mas okay kaysa dyan kay Palafox. Pero kayo ng mga Banyans, binigyan nyo pa rin ho ng tsansa ang isang ugod-ugod. Hindi na ho maayos pati utak. Anong klase yan? Pero pinapaspasan ho nila para hindi ho mapatigil. Wala, pinatigil ho yan. Pinatigil ho yan. Alam ko naman ho, na magpapatuloy ho na gagawa ho ng munisipyo, otherwise wala ho kay munisipyo. Pero I don't think kung may babalik pa ho ninyo sa original na imahe ho, na nakapaloob, nakalista ho dun sa National Heritage Commission. Hindi nyo na ibabalik. Kung ibabalik man ninyo dun sa ganong itsura, nagsayang lang tayo ng salapi. Hindi naman humarupok ang pagkakagawa. Solido ang pagkakagawa. Napakagarang pagkakagawa. Hindi ko alam kung anong gusto niyong palabasin. Doon sa harapan ng munisipyong yun, mga kaibigan, pwede naman ho kayo magtayo ng mas matayog na building kung gugustuhin ho ninyo. Huwag lang hong gagalawin yung lumang building. Pwede ho yan. Kung meron kayong mas malawak na area, pwede kayo magpatayo ng kahit na 5-story building. Not to demolish the old building na nasa pangangalaga ho ng National Heritage Commission. Yun lang ho, mga kabayan. Ako naman po, ang inyong rapidista, Rapido Alan Season lamang po. Saying good morning, mabuhay po kayong lahat, makabayan. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.